Morning mga tol, kamusta? Magandang umaga sa inyo. Pasok tayo ngayon pero ihahatid ko muna si Spider-Man. Let's go. Where's the bus? Nagtatrabaho si Mrs. sa sushi. Yan yung kotse na yun, yung blue na BMW. Diyan nagtatrabaho si Mrs. Yun, dito na natin siya ihahatid sa Educare. Daycare yan mga tol. Yan. At ito, nandito na ako sa shop. Nagpiprint na ako ng mga stencil. Ito na yung gagawin natin. Bali, inner sleeve to. May part na i-cover up. Itong tattoo na to na sa forearm niya. Pero yung isa, iiwasan natin yun. Gusto niyang i-retain yung tattoo na yun dun sa taas. Pero ito, cover up yan. Ito, nakasetup na tayo. Shoutout sa mga sponsors natin. Starburst Tattoo Ink, Beetle Derm Gel, at TKTX Numbing Cream. Shoutout po sa inyo. Ito, dito na agad tayo. Bali, hindi muna tayo mag-tutorial mga tol kasi medyo hindi ako nakapag-focus sa pagbe-video kasi sobrang detalyado nung ginawa ko dun sa baba. Sobrang masinsinan, sobrang maliit na mga detalye, kaya 100% focus ako nung time na yun. Kaya dito na ako nag-start mag-video kasi medyo petiks na lang yung detalye dito. Yung mga detalye dun sa baba, grabe. Mamaya makikita nyo yung ginawa ko dun. Bali, yung unang red na ginamit ko pala dyan mga kautol, Sangria red yon. Isang klase rin ng red. Deep red siya, deep tone ng red. Bukod sa dark red, bukod sa dead red, meron tinatawag na Sangria red. Ito medyo deep din yung tone na to. Maganda rin siya. Bali, yung naging design ko dito ay may mga parang tiered paper siya na may mga napunit siya na part na nagpapakita ng tunay na kulay nung image. 'Di ba black and gray lang siya, may mga tiered na part siya, mga punit. Tapos dun sa mga punit na yun, parang pinapakita yung tunay na kulay nung character. Yun yung naisip kong design. At nagustuhan naman ng client, kaya yun. Hindi na ako masyadong pinahirapan ng client dun sa design. Goods agad siya. Itong kulay pala ngayon na ginagamit ko mga tol, crimson red yan. Medyo light siya kaysa dun sa Sangria. Okay din siya ipang blending dyan sa Sangria. Tone by tone. Kasi bawat kulay may mga tones din yan mga tol. Importante yan para sa magandang blending. Bali sa parting yan, nagko-color packing ako para matingkad yung labas ng kulay niya. Matingkad yung outcome. Ito sa part na to, gumamit naman ako ng canary yellow para sa mga ngipin. Sinundot ko lang yan ng shader. Hindi na ako gumamit ng liner o round shader. Sinundot ko lang, kaya naman siyang sundutin ng shader. Pinakakantuhan lang. Ayun kung nakikita nyo. Ganyan lang minsan diskarte ko. Kaya naman. Ginagawa rin yan ng ibang artist panigurado. Yan, kung napapansin nyo, nagkulay lumot na yung ink kasi yung canary yellow, sinausaw ko siya sa medium gray para magkaroon ng shadow yung ngipin. Hindi lang plain na dilaw. Sinusundatan ko rin yan ng shadow sa gilid-gilid para realistic din. Yan mga tol, ganyan ako ka-focus nung ginagawa ko yung bottom part ng design. Sobrang liliit na detalye, kaya ayun talaga yung umubos ng oras ko. Itong mga detalye na yan, nilamon talaga yung oras namin yan, kaya Di ako masyado nakapagkuha ng video niyan.
Itong part na to, hinuli ko talaga kahit alam ko na sobrang sakit na niyan pagka hinuli ko pa. Kasi medyo light yung mga ibang kulay dyan. Hindi natin pwedeng unahin. Inuna ko talaga yung mga black and gray bago tong part na to. Sobrang sakit na nito para sa client. Halos mag-top out na talaga siya. Inuto-uto ko na lang. Kunyari matatapos na. Pero tumagal pa kami dyan ng mga 1 oras mahigit. Kasi madetalye rin. May mga kulay, may mga light colors kaya hinuli ko. Sayang naman kasi kung hindi ko pa tatapusin yan. Sa part na yan, nag-add na ako ng mga random details na lang yan mga tol. Bright orange yung gamit ko dyan from Starburst Tattoo Inks. Putok agad yung kulay na yan, hindi mo na kailangang antayin. Hindi mo naman kailangan kunin lahat ng mga detalye ng 100%, lalo na yung mga ganyan na micro details. Sobrang hirap nun gawing perfect. Kaya okay na yan, kahawig, kamukha, basta maganda tingnan, okay na yan mga tol. Ito 14 round shader yung gamit ko sa part na yan para mas mabilis kasi nasasaktan na talaga yung client. Halos tapikin na ako, halos umayaw na talaga. Yung kulay na gamit ko dyan, Crisp Autumn ng OG Papillon Inks. Same company lang yun mga utol, Papillon Tattoo Supply. Kita nyo pasok na pasok agad yung kulay oh. Sa makunat na part pa yan mga tol ah. Talagang umaangat na yung kamay nyo, gusto nang hatakin. Sakit na talaga niyan mga tol kasi last na talaga yan eh. Round shader pa gamit mo, umapalag na siya oh. Ninindiinan ko na lang yung hawak ko eh. Umapalag na siya mga tol. Pero awa ng Diyos natapos namin to. Hindi lang ganun kapulido yung may mga part na babalikan pa ako dyan sa susunod na session namin. Kasi talagang ginawa ko na lang para maganda sa picture. Pero next session babalikan ko yun panigurado. Ito pink. Nakalimutan ko kung anong klaseng pink to. Pero OG Papillon Ink din to. Mas light siya dun sa Crisp Autumn. Mga tol, kung gusto nyong subukan yung Starburst color, mabibili nyo siya sa Lost Sailor Tattoo Supply sa Cebu ata yun. Meron silang OG Papillon Inks tsaka Starburst colors. Solid yung ink na yan mga tol, promise. Ito yung parte na sinabi ko na next session ay babalikan ko. Kasi kung mapapansin nyo, wala na naka-stencil dyan. Pero naggagawa pa rin ako kasi blurry image yung part na yun eh. Yung background na yan, blurry yan. Kaya kayang gawin kahit walang stencil. Basta makakuha mo lang yung shape niya, pa-blurry effect lang yan. Pero panigurado mag-re-retouch ako dyan next session kasi mabilisan na lang namin ginawa yan. Yan, real time yung hagod ko na yan mga tol, mabilisan. Kasi talagang suko na si client eh. First session pa lang naman namin to, kaya goods lang. Bali yung part na yan, bali lamp yan eh, yung nasa design. Lamp na may pagka-blurry na siya kasi nasa malayong parte yung perspective niya. Bali pinagpapatong-patong ko na lang yung mga kulay niyan from dark, yung Crisp Autumn, tapos papatungan ko ng orange, papatungan ko ng yellow, tapos pinakahuli na yung white. Tapos round shader yung gamit ko, yung makapal 14 round shader para wala siyang edges talaga. Makapal yung ano niya, kumbaga kalat yung shade niya, blurry siya tingnan kumbaga. Sa totoo lang, nabitin ako sa tattoo na to kung maaga-aga pa. Kaso inaabot na kami ng anong oras niyan eh. Lampas na sa full day session. Kaya nag-decide kami na next session na. Kasi madilim-dilim na rin yan. Tsaka top out na rin siya.
Kaya ayun. Pero okay na rin naman yung kinalabasan ng first session namin. Sulit na rin. Sumobra na nga kami sa time. Kasi talagang nag-enjoy ako sa piece na to Binigyan niya ako ng freedom na makagawa ng solid na piece. Nagkasundo kami talaga sa design. Ito pala yung tattoo na tinakpan namin at ito na yung resulta ng aming first session. Sana nagustuhan nyo mga kautol. Ayun yung maliit na samurai warrior na yun. Yan talaga yung nagpatagal Bali, kita-kits tayo next session mga kautol ko. Sana nagustuhan nyo yung tattoo. Ito, nakauwi na tayo. Inabot na tayo ng dilim. Maraming salamat sa panonood mga kautol. God bless sa inyong lahat. FT na mga tol.